tinalikuran mo to nung 21 ka. And then you were back. Drag Race on national TV agad. Nakaramdam ka ng pressure. Pressure day kasi kinakabahan siya pag pumasok siya. Baka mapatunayan ko. Hindi nga ako girl. What am I gonna do? I'm not even claiming I'm trans. I'm not even claiming that I'm a girl. I'm not claiming anything. I'm just telling them the truth. Kamusta naman yung puso mo? Wasak na, wasak. He's my fiancé for 13 years na rin. Oh my God. Hi everyone! Welcome to Evangelism. So, ang guest natin today, kilala po natin siya from Season 3 of Drag Race, the Queen of OMG, ladies and gentlemen, fresh from the US, John Vidaliaga! Hello! Hello! Ang taas naman. Good morning. Tapos ng araw sa inyo. Oo naman. Alas 3 na dito Iba kasi yung time zone namin dito. Iba? Kaya pala pagpasok ko dito, ibang-iba. Buti na nakadaan ka sa amin. Amoy balikbayan, box ka pa. So, kamusta? I'm good. How are you feeling today, this very moment, nung pumasok ka? Lutang siya. Charing. Nag-rampa kayo kagabi? Oo, ramp. Usapan banding. Maya, nag-show pala sila. Budol! Na-miss mo ba yung mga sisters mo from Season 3? Charing. Siyempre, na-miss ko yung mga yan. Mga papansin din yan Pag umuwi ako, parang, banding na lang kalabading. Oo. Yun na lang yung mga trip ko Wag na drag. So, ang tawag sa'yo ng mga tao, Mama Jan, no? Oo. Mama Jan. So, baby girl ako, Sabi ko, papasok ako drag race, baby girl ako niyan. Ano bang gusto mong aesthetic ng baby girl? Lumabas Mama Jan na, wow. Oo nga. Pabansin. Pero yung Mama Jan, kasi parang kilala ka nila sa industriya, sa drag scene. Before Drag Race. No, tita ko yan. Tita ko yun. Ang dami nalilito. Sino ba yun? Sabi ko, tita ko po yun. Pero batang malati ako, parang hindi pa kita naabutan. 2008. 2008 ka talaga nag-start? Yeah, 2008. 18 ako. Pupunta ako sa bar. Sabi ko pati, hindi pa ako 18 yun, nasa labas ako. Siyempre, booking. Tapos nakita ko yung O-bar, sa malat, sa kanto. Ay, yung sa kanto ng Orosa Nakpil. Yung sa baba ng tops and bottoms. Tops and bottoms. Yung mga ledge dancer. Sabi ko, halaga, gusto ko maging ledge dancer. Sabi ko, balang araw magiging ledge dancer. Naging drag queen na. Napaka ng universe kasi binibigay niya sa'yo, no? Correct. Kasi nadaanan ko lang siya tapos si Show yung mother ko, yung drag mom ko. Ang eksena kasi sa Uber, nawawala lang yung party. Totoo. Dati wala naman yung mga announcement na parang divas to the dance floor, please. Dati parang lang, diretso lang. Palitaw lang talaga, parang bigla lang, tapos mawawala na sila ulit. Diba? Ganun lang ang buhay ng drag queen dati Tsaka ilan lang kami dati. So, sinong inabutan mo? So, wala na. Kaloka, tinapos yung buhay. Sila Mama Eva, Jaja, si Bernie, Hindi pa siya nag-e-evolve. Ano pa siya, Bernie? Bernie, as in Barney pa. Si Barney pa siya nun, Meron mga Filipino na lumalapit sa akin sa San Francisco. Lagi siya sabi, sabi niya pag nakakapanood daw siya ng drag queen sa Filipino, like representing Philippines, nami-melt daw yung heart nila kapag nakikita nila yung mga afam. Kaya pasabog kapag may branch yung mga Pilipino din. Support sila. Totoo. Really love them. Tsaka lalo ka na kasi inabutan mo pa yung ibang mga drag queens doon. Like, yung talagang simulang. Doon lang kaming branch Wala pa nagbabranch ba sa Pinas? Oo, Eme yung branch. Merienda meron. Oras tulog namin yun ng mga drag queen Correct. Nagtrabaho nyo pa. Charing. Gaano katagal ka nag-drag queen dito sa Pinas bago ka? 2008 to 2010. Yeah. Tapos paano ka napunta sa US? Kasi magti-21 si Bading. Kailangan labag na agad ako. So may family ka na doon? Oo, so nakapetition ka? Parents, yeah. Pero ayoko talaga kasi I was really happy here. 21, no? Pag 21 ka na, kailangan mo nang pumunta doon. Oo, kailangan ko siya kalimutan. Tapos hindi ka na bumalik after? Bumalik ka na lang nung nag-drag race? Nag-drag race. Mga 1 year nun. Tinesting ko. Yung una ko ng performance, sabi ko, sige nga, tingnan ko kung kaya ko pa. Pero O-bar girl ka talaga. One of the OGs O-bar. Yung O-bar malate pa. Hindi pa yung malaking O-bar ngayon. Hindi pa yun. Pero the drag scene before is very small.
Kasi ilan lang Malate kami, lang. te. Malate lang. Meron lang maligaw-ligaw sa Makati yung government. Tsaka Cubao sa Palawan. Oo, Palawan. Ayan! Oh my gosh. Tapos, racket ka sa Fahrenheit. Ganyan. Oo. Kapag... Anong drag name mo nun sa lumang O-Bar? Jasmine Pringles nga. Jasmine Pringles. Ganito siya. At yung buhok niya. Totoo? Dati, I was the youngest queen in the drag scene. So, lahat binibigay ni Buddy. Hindi napapagod Correct. Parang Kiana with the K. Doing the most. Doing the most si Buddy. Tapos, meron na akong utak na, you never call me impersonator. I don't want you calling me this. I want drag queen. So, inamats ko siya, te. Hanggang sa nakapag-opening ako anong fashion show. Wow! Batal. Drag queen yung open na drag. Totoo ba yan? Saan? Dito? It was the Cult Fam. Tapos, hanggang sa sunod-sunod, yung interview tayo na Keme. Kasi pasabog si bata. I love it. Yung ganun siya. Oo, kasi nung panahon, kilala talaga as female impersonator ang mga, hindi pa tayo tinatawag na drag queen dito. Tapos parang dapat ang unang tanong sa'yo, sino ginagaya mo? Oo, nakakainis yan, te. Wala akong ganun-ganun. Ako lang. Hindi ba pwedeng walang... Kaya ako lang yung nagagano natin yung wala ko yung na-impersonate. Pero dumating si Lady Gaga. Oo. Abracadabra! Oo. Congratulations, Lady Gaga, ha? Kung nanonood ka man. Tinext mo. Ano sabi? Sin lang. So, nag-US ka na. Tell us more. Broken hearted talaga ako sa dragi. Parang nalikuran ko yung one and only passion ko. So, parang devastated ako. Ay, bakit? Bakit ko siya tinari ko? Tapos pagdating ko, doon wala akong kausap. Doon na yun. Talaga? Doon na yun. So, ang kasama doon, family. Family. May ilan ba kayo magkakapatid? 4. Or lahat kayong apat nandun na? Then, parents, mom, Yes. dad. Eh, di ba usually yung mga Pilipino na pumupunta sa US, usually nandun na rin yung ibang pamilya. Kasi yung part kayo ng church. Di ba ganun? Hindi. Hindi ganun. Or yung may asosasyon ng mga Pilipino. Oo, may mga ganon. Si mga nanay. Hindi ako tumatambay sa mga ganyan. Naka-never full na Louis Vuitton. Tapos Yes. nagpapaistaran kapag Tapos, nagkikita-kita. nadja-judge ka. Hindi ako pupunta dyan, hoy. Hindi kayo mga fantasy nyong ganyan. So, family din talaga yung... Ano pala ako? Ang laki na nota. Ang laki na nota mo sa anggulong to. Iba na pala. In fairness, ha, alam mo, lumalabas yung mga balahibo ng rambutan, na. Oo, ano yan siya? Hinog na. So, anong ginagawa ng family mo doon? My mom, nagsimula kasi sa clerk hanggang sa nurse assistant na siya. Tapos, yung dad ko, ewan ko sa kanya. Ewan ko sa kanya kung ano siya. So, yung boyfriend ng mami ko yung kasama ko dun. Tapos, okay. mga high school pa yung mga kapatid ko that time, dumating ako dun. Tapos, even them knows me doing drag. Kasi, nalaman ng mami ko yung drag queen ako when she saw me on TV. Ay. Na parang, yan ba nagagawa mo sa Pilipinas? Ganyan, oo, parang, gagawin ko pa rin. Sorry, wala naman nakakapigil sa akin. Tsaka dati, busted talaga yung mga press namin, mga baby queens. Ngayon kasi, walang baby queens na busted Actually, no? Lahat sila magkakamuka. Lahat sila mga nag-human hair pa, mga pukin ng ina. Oo. Lahat sila required ang nag-i-split. Bakit ganun? Di naman, defender. Tsari. Tapos, so, graduate ka na nung nag-US ka? Hindi. Hindi, pero nag-school system ka pa rin dun sa ano? Doon, I tried. Hindi talaga, may ADHD ata ako. Actually nga. Tigil to. Pansin ko nga. Ayoko nito. Hindi ko kaya mag-focus unless interested ako. Pero I've never thought I'm going to be able to be interested sa ano. Kasi after pagpasok ko, nag-McDo ako eh. Nag-crew si bakla, ganyan. Tutupang ako Spanish eh. Spanish? Para lang mapunta ako sa counter, te. Kasi kinakawawa nila Anong ako. part ba ito ng US? Sa San Jose. Dalawon, Bulacan. San Jose, dyan lang. Ako naman kasi. Ano ba sabi ko sa inyo? San Jose, Bulacan. Saan niyo ba kalagaling ako? Nag-grab nga lang ako. Charing lang. San Jose, Bulacan, US of A. US of A. Por favor. Oo, te. Sabi ko, can I go out to the counter? Oh, you have to know how to speak Spanish. Can they speak Tagalog?
Sige nga, Burn na siya. batiin mo nga kami in Spanish. Hola corazon. So, ba't si Corazon? Eh. So, for the longest time, simula nung lumipat ka noon ng 21, ngayong 56 ka na. Ayun. Medyo mahina na ako. Yung ano nga niya, maintenance, i-standby yung pang-baby. Alam, naihi ako gago. Wala nang pamigil. Sorry. Huwag naman dito. May gagamit pa yan. So, from 21 ka nag-drag, nabuhay Nag-stop ako na, nag-stop ka talaga ng drag. And then, Wala, inubad ko talaga yon. Talagang, so, wala na si Jasmine Pringles. nilunok ko siya na, ito na yung buhay mo. Kasi, pumunta ako sa mga drag shows. Tapos parang gusto ko parang iba. Alam niyo, mahihain naman ako. Alam niyo naman, di ba? Ay, hindi na, wag na. Wag na, hindi mo kayo maganda. Tsaka parang mahirap pa rin yun. Kasi parang you'll always feel na kaya parang fish out of water. Yeah. Dito madaling, kaya natin magdraga dito kasi parang pantay-pantay tayong lahat dito. Pero tayo mas clear skin pa nga kami. Kasi parang True. ilaban natin. Pero pag nandun ka, parang paano? Ano pa naman? Iba rin talaga sila, Oo, no? iba sila. Tsaka yung personalities nila. True. May There will mas- always be that, naman. Igigib, pero at that time din kasi, nananaginip ako, te, nung nagpa-perform ako. Ilang taon yun, te? 2010? 10. Hanggang hanggang 2020, ganyan. Nananaginip ako, yun na nagpa-perform daw ako. Shucks. Tapos magpa-perform ako, humihinto. Kasi naiwan ko din isa lang yung kadera ko. Kasi, tumatawag na yung mga tao. So, bakit? Wala akong stockings, gago. Yung mga ganun. So, parang, paggigising ako, sabi ko, I think frustration ko tong drag na to. I think kailangan ko to balikan. Oo nga. Hindi pa kami nagtatapos. Pero, while sinabi ko, kinalimutan ko yun, na-found ko nga yung Tesla. So, doon ako nakafast. Taray. Pero ano nga yan, no? Ibalikan lang natin ang site. Kasi parang yung feeling mo na, the one that got away sa'yo yung totga mo yung drag, eh. Tinotga rin naman ako ng drag. ng drag race. Tinotga ka ng drag race. Charing lang. Kayo naman. Tawagan niyo ulit. Okay na ako. Kaya halos 10 years mong kang ine-edging ng desire mo na mag-drag. Kasi sa bagay, experience mo na. Alam mong magaling ka nung may narating ka nung talagang may achieve ka as a drag queen nun. Tapos biglang tatapikuran mo, no? Oo. Buti sana kung ang transition is slow di ba? So pag nakakita ka ng drag queen doon, naiisip mo na parang kaya ko rin yan. Actually, mas maganda pa ako. Actually. Di ba? Oo. Yun na yun. Nilaro ko niya natin, nangingipa ng tipa. Kaya ko rin yan eh. Tapos hold back lang na parang, ay, hindi pala pwede. And, nung trinay ko naman yan, yung akala, kaya mo yun. Gago, hindi ko pala kaya pa. Kasi nga, hindi na marunong maglakad ng heels. Ay, hindi na ako marunong mag-makeup ng drag. Ang dami kong nakalimutan. Buti nga, sabi ko nga, nag-a-align yung universe, no? Sabi niya, sige na, huwag ka muna mag-drag. Ka muna. Mag-Tesla ka muna. Tapos magka-Tesla ka na, mag-vlog ka. Pag nagka-pera ka dyan sa vlog, mag-drag ka. Sabo. Kaya kasi di ba yung vlog ko, puros makeup? Correct. Nakalimutan ko nga mag-makeup. So, ang kapal nga ng mukha ko. Makeup guru, hindi mo naman makeup. Makeup pa talaga. Kaya nakalimutan ko nga. So, hindi ko na alam yung blend. Kung paano siya i-blend. Correct. Yung hulma ng face ko. Ginawa ko, tiya. Mukha kong tigil. Delete. Anong ko siya kamis. Pero, dami ko natutunan din naman kasi. Lovely. So, yung Tesla, anong ginagawa mo sa Tesla? I'm an engineering technician. Engineer siya! Engineering technician I lang. love. Yes. So, naka-Tesla ka sa, yung karuma sa US? Wish ba ito kukuha ko lang ng loob nun? Charing lang. So, engineer ng kotse? Tech engineering po. Parang we're the one who analyze things and we prepare things for our engineers. I love. Problem Akala nyo solving. ganyan-ganyan lang yan si John, pero yung skill set niya. Hindi nga ako nag-college eh. Tapos, pero engineer ka doon. Pwede. Paano yun? No, Nag-recto ka ng ano? kahit in-burn ako dito kay Elon. He always believes that if you can do the job, do the job.
Okay. So, yeah. So, now I've been there for 13 years. 13? Yeah. Wow! 13 Pinamas ko siya ng hard. Yeah. I think yun yung personality mo, sis. Yung pag may gusto ka at pag you set your mind into something, whether it's drag or pag-i-engineer, McDo or Tesla, it's like Spanish. Kasi parang yun yung nakukuha sa kwento natin. Parang basta goal siya. Parang Diyan lang ako. OMG. Amats kita. Amats. Amats lang yung tawag natin pero in other vernacular, ano siya talaga, parang focus. Focus, oo. Talagang Goal. Galing. Hello, thank you po. Galing naman. Tapos paano ka napunta sa pag-OMG? Pandemic, te. Wala naman Okay. nag-makeup. So, nung kahit ng pandemic, wala rin kayong pasok sa Tesla, malamang. Wala. Work from home kayo. naman ang eksena. Pero sabi ko, parang perfect to, te. Makakapag-vlog ako ng marami. Pero wala namang manood ng makeup. Wala kang lumalabas, eh. Hindi ka ba yung pass the brush na... Nagano'n din ako kasama sila kasama namin si Brigiding sa brush. Tapos gumawa pa ako yan, House of Fidel Yaga. Hala, mga ano ko, si Brigiding, si Japer. Kaya punta kayo dito. Pass the brush. Yun yung first drag makeup ko na nakabis na parang bumalik yung memory ng ano ko na, ay, in fairness naman, nung nagawa ko yung drag makeup, hala, kaya ko magago! Love it. Tapos super happy ako. Tapos nag-slowly na ako mag-makeup ulit ng drag. Hala, bigla nag-announce, season 1. Correct. Ito naman nagpaparamdam, hindi. Ano yun? August 17, 2021. Diba? Hindi ko makakalimutan yung So, ano naman ang feeling? Akala ko pa yung host. Paano ka napunta dun sa content mo? Sabi ko, gumising lang ako niyan. Sabi ko, ay, gawa ako ng Omegle. Mag-Omegle ako. Kasi Omegle helps me, totoo lang helps me maging confident sa English ko. When I arrived in America. My brother I was like, who are you talking? Tapos sabi niya, this is Omegle. It's a random people. Didn't know anybody. Ay, perfect! Tapos kapag may mga sinasabi silang slang, okay, maganda siya pakinggan. Pina-practice ko siya. Chats, makipag-usap ngayon sa AFAM. Ginawa mo English tutor yung Omegle. So kung ano yung mga natututunan ko, pag lumalabas ako ng bahay, ginagawa ko yan. Kunyari, lokal. Correct. Local siya. Eto na. May nakita kasi ako, gusto ko gawin yan, pinaalam ko sa jowa ko, te. May jowa ka doon? Oo, may jowa ko. Sabi, babe, pwede kong gawin to, iko-content ko lang. Ikaw naman po, kung may nakilala ka na, hindi na. Hindi ka gagawin. Ang dami sinabi pandemic. Hindi talaga, te. Parang tinatawag ako ng Omi. Kasi lagi ko sinasabi, alam mo, kaya ko to kaya ko to mas laruin. Naka-full glam ako. Lalaruin ko to pag ako pinayagan ito. Hindi. Bumangon talaga ako. Hindi, gagawin ko to. Lagi ginawa ko siya one. Edit. Tapos sabi ko, hindi naman niya mapapansin. Wala namang nanonood at nag-viral. Oh my gosh! Unang viral niya parang 100K. Gago! Manonood sa atin! Part 2, ayan na siya. Dumami na siya. Hanggang sa nagkaroon tayo ng viral video with... Dahil na may Lucas, Team Pietro. May mga ganyan na sila. Kasi nga, first na, ang dami nakinilig sa kanila. Wow. Correct. Pero Dax naman talaga siya. Ay, charing! Naging ko rin siya. Aliwan ko siya. Kasi nga, wala tayong kausap, te. Yung pandemic. Wala, baliwan tayo. Gusto nyo ganito lang. Wala kang Correct. ibang taong nakakausap. Perfect yung Omegle. Meron ka nakausap na nagka-feelings ka? May nabetan ka? For sure, ang meron. Ang dami. Bet, pero yung parang pwede. Lahat ng siniship nila na malagago totoo. Oo, meron pa ako si Lucas, no? Kajowa yan, ti. Kita ko sa story. Mi amor. Gago. Sabi ko ni jowa, jowa na siya. Gago. So, nag-Omega ka nung kayo pa rin ni jowa, no? Oo, dead mo sa kanya. Dead man na siya. Bongga revenue, Charing. So, dead mo siya kasi naintindihan niya na parang, it was just for fun. As if. Charing. As if naman nasasama ako, diba? Papasok ko sa computer, ko siya. Diba? So, sabi niya, bahala ka basta alam mo yung ginagawa mo. So, mahilig ako kapag nakakausap, nini-next ko agad kung napapansin nila yan. Kasi,
pwede to. Ititigil tong pakiramdam na. Next! No. Huwag masyadong sumasarap yung usapan na parang papunta na gusto sa mo lang Pero kasi, kaya never ako nagbibigay ng social media, which is, ang gagaling ng mga fan eh. Oo, lalo ng mga nagsiship. Ang gagaling ng mga kapag nila. Hala, nahanap mo to. Ngayon madali na kasi picture-picture na lang, di ba, upload. Dati wala bang ganyan na ang gagawin lang nila yung pangalan, tsaka kung taga saan. Na nahanap nila, nauutik ako. Scared. Pero I always ask consent for people that I've been talking to. Yung iba dun, trip-trip lang naman, di ba? So, kahit sinabi nilang yes, recorded, it was yes. And then they messaged me na, is it okay if parang wag na lang. Binubura ko pa rin, you know, kasi that's always important for me. I always try to make my videos fun to watch. Like, correct. Alam mo, ilang beses ko yung tire-reviewin. Diba balik-balikan ko yan. Correct. May off dito sa vibe ni Kuya, hindi ko ito ilala. Yossi muna, balik ako. Panoorin ko yan, full watch bago yung ma-review. Yun ang sinasabi ko if you became like a content creator, you have to start on your own because correct. You would know what you want to like, you know, na-i-rely sa tao. If like nag-start ka ng mahirapan kang makuha yung vibe mo eh. Kasi syempre pag nag-content ka, minsan hindi mo natatranslate kung ano yung nasa utak mo na gusto mong makita ng tao. And at the end of the day, mukha mo yun eh. Oo. Pangalan mo yun, ikaw yun eh. So minsan sa edit, nagkakaiba-iba. Parang Char. Ewan ko dyan Char. Sis, may question ako. Anyway, feel free to answer, and if you don't feel like answering, go lang. Ngayon na siya nag-pop up. Kasi I remember, there was a time na nag-OMG ka, naka-receive ka ng bashing sa mga trans sisters natin. Oo, totoo yan. Naka-receive ako ng... Actually, siya? 50-50. Like, most of them nagagalit. Most of them clout lang naman talaga. Some of them are not happy of me telling the guy that I'm not a girl. Hindi nga ako girl. What am I gonna do? And hindi rin naman ako trans, Yes. I'm not even claiming I'm trans. I'm not even claiming that I'm a girl. I'm not claiming anything. I'm just telling them the truth that I'm just a boy, love being feminine, and you know, trip dito. That's why I always tell them, ito hindi ako babae, baka kala mo babae. And one of my message is, yung mga close yung utak na malaman nila na, kapag vibe ka ng kung sino man yan, vibe ka niya. Gets ba? Kasi lagi kong napapa-yes sila kahit strata sila. Gets ba? Yung, bet niya. Kahit alam na niyang hindi ako yung tipong, first time lang niya yun. Yeah. Gusto ko malaman yun ng world na yung nakikita niyo hindi lang yan yun. Maraming definitions ng love. Right. Diba? Actually, no. Oo nga. Na parang, kasi kapag yung first part lang ng video yung pinanood mo, talaga siya? Para talaga siyang trans-baiting. Kasi parang ina-attract mo sila. Although kiniklaim mo na hindi ka trans, meron kang breastplate, your long hair, you are female presenting. Yes. When I first saw that, honestly, sis, parang medyo problematic to sa diet. Kasi 'di ba? Kasi 'di ba yung mga sisters natin na trans sisters, ang biggest fear nila is yung masabihan sila na nagpapanggap ka lang na babae, pero hindi ka talaga babae. True. So yung first part ng video, pag yun yung pinanood mo, para talagang everything that you do is nagpapanggap ka lang talaga na babae. Pero also, kapag pinanood mo yung entirety nun, kapag nakakakita ka ng guy na although he is aware na you're not a trans, you're not a woman, but enjoyed your company, enjoyed your conversation, it also opens up to the possibility na, oo nga naman, ang love or attraction, hindi siya ultimately determined ng ano yung gender expression ng soji mo, anong gender identity mo. Hindi nyo pa nakita o pakikita natin sa inyo. Ito yun, Sa Pinas kasi ganito tayo, pero may mga otok sa ibang bansa. Dead mo sila, Mas open, correct. Na tipong kahit iba sa kanila, straight talaga. First time nila. Correct. Pero in love sila sa'yo, Wala kasi you guys vibe. Like, diba? Totoo. Nag-enjoy kayo yung company nyo, tapos
bakit pakakomplikaduhin nyo? Oo nga naman. O, di magjowa na lang Maganda. kayo, di ba? Pero totoo yan, no? If you having seen people, met people from nasa labas na ng Pilipinas, no? Na-realize ko talaga parang, alam mo, iba talaga. Iba yung laban. Di ba? Iba yung laban. Diyosa ka. Magsuminta ka. Hilaw na femme. Parang brusko ka pero naka-eyeshadow. Love. Punong-puno ng love. Different forms and kinds of love and attraction talaga sa mundo. So, nag-OMG ka na. Naging successful ka ng Queen of OMG. Paano ka na-pa-audition sa Drag Race? Hala. Actually, gusto ko season 2. Nag-send ka? Hindi. Audition 2. Buti na lang. Oh. Eme lang. Kayo naman, no? Gonna be back. Hindi, sabi ko kasi, dyan yung siswang kong si Bernie. Oo. So, i-give kay Bernie. Tapos, andyan pa yung siswang ko si correct. Didi. Hala, puros mga yung mga... Mga naka-naka mo. Di mga dinosaurs. Mga matatanda na yung mga yan eh. Hayop. 22. Last year lang ako nag-start mag-drag. Si Tisoy at saka ni Mama Pat, sabi niya, pero pag sumali ka naman kasi, kami nahawak sa'yo. Kami bahala sa'yo. Isip ako niyan. Maglagay muna ako sa kabila sa US. Nag-audition ka sa US. So, may bumalik ng Kemi, tapos fill up, hindi babalik na. May isang another email. Sila diba may isang another email ngayon for the calling call? Wait lang po. Feeling ko ito yung laglagan na eh. Oo. Diba? Pag naka-receive ka naman, parang... Hindi ka pa sure kung kasama ka, pero laglagan to te. Oo. Diba? Correct. Philippines. Naglabas. Sabi. Tinanong ko sila, te, saan ba go Philippines o dito sa US? Sabi ng isa, kong friend, te, kung gusto mo ng clout, mag-Philippines ka. Tingnan mo. Tama naman. Basta mag-Philippines ka, mas pasabog dito yung yung fanay ng drag. Correct. And then, naisip ko rin, I was like, okay, most of my followers are masa. May mga strata, may mga anak. Correct. Mga gustong tumawa. And they've never seen like me doing drag. Nababanggit ko lang yan na, I'm a drag queen, ganyan. Sabi ko, why not combine hindi educated sa drag? And then, yung mga funny. Parang mas bongga yun, te. May introduce mo yung mga taong, ano ba yung drag-drag na yan? Pero kapag pinanood ka nila, kasi nga love ka nila, diba, like, drag is not just an art. Marami siyang faces. Correct. Kaya ganito kami. May mga pinagdadaanan kami, wow. So, yun yung gusto kong makita nila na hindi lang arts and glamang eksena ng mga bading. May mga pinagdadaanan kami. So, nung nag-drag race ka, no, di pasok ka dyan. Tapos nakita mo yung mga kasama mo sa cast. Kasi parang tinalikuran mo to nung 21 ka. And then you were back. Yung comeback mo, hindi lang sa kung saang stage, Talagang pagbalik mo, drag race on national TV agad. Nakaramdam ka ng pressure. Pressure, te, kasi wala. John Peteliaga, tapos sumali. Tapos mga nakikita kong comment. Ay, wala ka na kasing garir kaya pupunta ka sa ganyan. Wala ka na. Wala akong pakialam naman kung ayaw nyo manood. Puro sila, walang drag queen. Hindi, wag. Pero kinakabahan siya pag pumasok siya. Kabado siya, gag. Baka mapatunayan ko. Which is napatunayan naman talaga. Hindi naman. Charing na. Iba yung kaba ko kasi yung pressure na I want to win. Like, I really want to win. Sabi ko, kasi pumasok eh. Pagpasok parang, ay, papansin, pumasok na siya. Ayoko na dito. Parang si Beyonce sumali ng American Idol. Ano to? Ano trip-trip kayo? I could only imagine, no? Kasi syempre, nalagay ko yung sarili ko sa shoes mo. Parang hindi ka nagkaroon ng ibang practice drag mula nung iniwan mong buhay nung 21 years old ka, 9-10 years after. Tapos drag race, it also brought in a different flavor. Hindi ka typical bar queen, club queen. Okay, it's not a shade, pero parang iba yung experience na baon mo eh. Isa kang engineer ng Tesla. Hayop ka. Na nag-Omegle, na nag-drag race. Dami niyang gusto sa buhay. You live an entirely different life dun sa mga kasama mo sa cast. It's such a beautiful thing to watch. Especially, nakakita kami ng drag queen na na-edging sa buong buhay niya na mag-drag. Tapos kinakita namin yung grit eh.
Snatch Game! Pag nagtingin ka sa Twitter, sa social media, hati ang opinion ng masa. Pero ang cute nga eh. Pero malakas yung team dyan na Nice. Salamat po. How do you feel about your Snatch Game performance? I feel great. Mm-mm. Kasi sabi ko talaga, Snatch Game ang amats ko. Ah. I can't it up because... Kahit na ayaw mo ng impersonator, Oo. Pero alam mong you'll nail it. What I do in Omegle is, nagiging tayo, paiba-iba ako ng character. Dora. Naging kung ano-ano tayo, naging Talia, Maria Maricel. Oh. You can't this shit up. This is your thing. Totoo nga. If you fuck it up, wala, nakakahiya ka. Parang, yun ang kausap ko yung sarili ko. Oo Like, nga. they're expecting you to excel in this challenge. Correct. This is your game. Kaya pumasok ako doon, yung Snatch Game ang hindi ko kinabahan. Kasi ako nasa utak ko. Yun na yung ginagawa mo sa Akin Omegle. Akin yan. Kaya inamats ko siya nung nandun ako. Pero iba din talaga ang mga iba. alaga ko. Ang galing ng season nyo, te. Iba mga alaga. Lahat may entry. Tapos ikaw yung nasa dulo, di ba? Oo. Nung season kasi namin, si Brigiding yun nandun eh. Tapos after ni Brigiding ako. Tapos yung bato ni Kuya Pao, same sequence. Ano to? Kayo ba, sunod-sunod? Or, Paiba-iba din. Okay. Parang iba talaga yung oras mo para mag-isip ng punchline mo. Iba talaga yung oras ng mga nasa taas sa oras ng mga nasa baba. Talaga mas mahaba yung oras nila mag-isip kasi parang Ay, hindi ko na siya inaano. akala ko ikaw yung una. Pero ang galing. Pero oo nga, no? So, sa mga sasali ng Drag Race at mga mag-all-stars, gusto nyong mag-practice ng Snatch Game, Omegle nga. Umigay kayo. Omegle nga. Yun nga Matsin yung mga apam dun. Ito sis, of course. Also, just a disclaimer, if you wanna go through it, and if you wanna answer it, feel free. If you don't want, just let me know. You've opened up something very, very personal and very, very traumatic. And talagang tragic talaga siya to that point. How did you feel watching yourself on TV, disclosing that to the world? Proud ako kay Jean Bedelia. Napaproud ako. Oo. Kamunak, ang galing mo. Kasi alam mo, when I started vlog, yan yung una kong gusto kong paalam agad sa lahat. Gusto ko malaman ng mundo na nangyayari to kahit yun yung goal ko dati pa nang nangyari sa akin yan. Yun yung sabi ko, balang araw sasabihin ko to. Okay. Gagawin ko to sa TV, sasabihin ko to. Sulatan ko to si Ma'am Charo, ganyan. Basta sasabihin ko to. May ikikwento ko to. Sabi sa akin, pinsa ko, kung yun yung amats mo, hindi siya mag-translate agad kasi you don't even have subscribers yet. You don't have followers. Nobody knows you. I have to make names muna. So, ginawa ko yung YouTube, ganyan. Nung nag-Omegle na tayo, may pa-slide ako, te. Meron pa nga akong YouTuber. Kasabihin niyo yung mga pinaka-traumatic nyo. Dinedma lang niya. Kilala mo naman ako. Di tipong dinidedma. So, I even deleted that. Okay. Kasi I'm like, naiinis ako, bakit lagi niyo siyang hindi binibigyan ng spotlight? Are you guys afraid na nakaka-cringe siya? Correct. Diba? Sabi ko, but this needs to be talked about. Ayokong yung may mga bata mangyayari ng ganyan. Kasi nangyari sa akin yung bata rin ako. Paano yung ibang bata? Gets niyo ba yung parang, kaya nag-rebelde yan kasi hindi niyo naman tinanong kung ano ba talaga nangyayari sa utak niya. Diba? May mga nangyayari na pala sa utak niya. Gusto kong mai-relation. I'm so happy na nasabi ko yan. Tapos, I was able, wala akong natira. Sana sinabi ko rin to. Wala akong ganun. Kasi feeling ko, I really released everything. Tapos sabi ko, yung purpose ko, nagawa ko. So, I'm so happy. Sabi ko, proud ako sa'yo. Kasi yun lang. Okay na ako. Sabi ko, actually, okay naman ako eh. Nasabi ko the whole world. Correct. Yes, and people listened. And so it was really talked about. Nung parang episode mo, te. Halos di ako makatulog. Parang, what the fuck? Like, you were a child. May nabalitaan ka sa buhay ng mga gumawa sa'yo. Oo, yung nakulong din. Nakulong din sila. Nakulong sila. May babae akong kasama. Siya kasi dapat yun. Until sinundo siya ng nanay niya. Naiwan si Atashi. Kaya, parang feeling ko sa akin nila ay binuhos. Diba? Oh my gosh. So, plano nila yung friend mong girl. Oo. Tapos, ang ginawa nila, sorry.
pa rin nila yung girl. Oo, my nagtagumpay sila. Ganun. Pero syempre, pinakinggan si girl. Okay. Kasi si girl siya. Pinakinggan siya. So, tinisip ko lagi, kung ako kaya nagsalita, pakinggan din kaya. So, I always like. Pero at least, to some degree, you had your sense of justice through. Ang sakit lang na it needed to have a second victim bago makinig yung mga tao. True. And dahil babae siya. Kasi iniisip ko na, nasa na yung 13 na yun? Ano pa nga ako, alam mo, magtatrabaho ko ng bongga. Pag nagtrabaho ko ng bongga, pakukuha ko ulo nyo isa-isa. Yung mga ganyan akong intrusive thoughts na, pero alam mo, kinalaman rin yung iba eh. Kasi yun yung wala kaming closure na mga parang yun yung napakalaking tanong sa amin. Nasaan na yung mga like, asan yan? Isa na teki pa. Oh my God. Natukhang. Deserve. Okay. Sinabi ko yung kasi it's a scar. Scar ko siya. Kasi ang scar, you can see it, but kahit anong mo, it doesn't hurt anymore. Right. Right? Kasi, pero, it's still there. And yun yung gusto ko makita nila, like. Okay. Nakikita nyo yung nangyari sa akin yun. Totoo. Yes, it is horrible. Shouldn't happen. But, I want them to see that I'm okay. And, I'm more happy because I was able to, let it out. And I was able to, like, be the stand for people that nangyari yan. Kasi ang daming nag-message sa akin, like, kung ano na nangyari din sa kanila. And it was like, worse. Wow. And I wish hindi siya nangyari sa kanila. But, ang dami na rin ng mga, alam mo yung mga... Labutan ako. Sis. Sila Ken, nag-open up na rin sa mga ibang celebrities na nag-open up na rin about sexual abuse. So, I'm happy na, alam na i-deliver ko what I'm supposed to like. And I feel like that was my purpose. That's why I was in Drag Race. Ang ganda. Kasi when something traumatic happens to someone, people think na parang when you talk about it, nagpapa-victim ka, they think na letting your story be heard is like some sort of weakness, na parang being silent is like more of a showcase of strength, pero it's not. What you realize is parang it takes so much courage and strength to let your story out. And when you let the story out, it also allows people who have been through to also embrace it and have the courage to face the world. Ano talaga, your stories make you a stronger person, and you have encouraged and gave strength by being vulnerable. And you gave strength to a lot of people who've seen that. And we see it. We stand against sexual assault. It never should have happened. But it does happen. The truth of ito talaga yung mundong ginagalawan natin. Nangyayari at nangyayari siya. But not speaking about it, it creates a nightmare na parang yung pinakita mong strength sa Drag Race is like when you talk about your story, it makes you stronger. True. Yeah, hindi mo na siya maaalis sa'yo as traumatic you wish, but it's already done, it already happened. What do you want to do? Share it so that it doesn't happen again. Ganda, sis. Dahil dyan, ibalik nyo siya. Ang ganda-ganda ng storyline niya, tapos niligwak nyo. Ibalik nyo siya. Wag mo sisira yung plano. Charing lang. Okay, so Drag Race, you had a stellar run. For me, honestly, one of the best. Kasi syempre, producer ako ng shows, diba? Ang dami naghahanap sa'yo, sis. Hala. As in, kung ganun lang ako kayaman na pwede kitang ilipad para mag-drag in the South ka, mag-roast. Roast? Ang sarap na sigurong mag-roast. You have a very solid, a strong fan base. People loved you even more here dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo naisip na manirahan na lang dito? Saya ka naman, di ba? Saya naman kami kasama, di ba? Oo. Pero hindi ko kasi kami sa'yo. Charing. Hindi kasi I love my work too. Tapos, the people that keeps telling me before that I'm bobo, that I can never make it in anything. Wow. Because I'm dumb. Like, simple this, you can even do. Naaano ko siya yung parang, engineer ako ito lang pala yun. Sana pala nakinig ako. Ito lang pala yun. Toxic yung department ko yung kasi nga sobrang pressure. Oh yeah. I love it. Because I love pressure. Gusto ko yung yung pinag-iisip ako. And then you rise above it. Yeah, and then
tas na-nail. Sorry. Gives you that fulfillment, no? Bago nga ako pumasok, gumawa ako ng sarili kong project. Para makaalis nga. Correct. Pakitang gilas ka. Ala, ang dami kong ginawang project, kinomplete ko. Oo. Man. Maglilipa ka ng isang buwan. Matagal-tagal to. Alam niyo, matagal-tagal to. Sorry. Pero, pagbalik ko, twice promotion kasi nga yung ginawa ko iba pala. Sobrang galing mo. Sobrang diba din nga. Alagago. Na-promote kan ×2. Pang iba yung ginawa mo kasi, te. Ay, totoo ba? Ang galing. So, wow. Yeah. So, every time na nandun ako sa Tesla, I feel like naano ko yung mga bullies ko before na utak kaya ako, sabi ko sa'yo eh. Yung parang gano'n. Maganda na, nakakatawa pa, matalino pa. Ako ang tusos. Ay, iba pala, iba. Gangsta sa Tesla. That's really something to hold on to. Kasi two things can be true at the same time. You can love drag and you can love something else that also gives you that juice, gives you that sense of fulfillment and purpose sa buhay mo. True. And hindi ako pwedeng isa lang. Ang dami kong walang gawin ko din to. And kung kaya mo, and it makes you feel na at the end of the day, pagod ka but it gives you that sense of fulfillment sa buhay mo. Pagod kang masaya. Sobrang masarap yung pagod kang masaya. Diba? Ala, pagod ka pero pasabog. Oo. Diba? Diba? Ang say, That's happiness for me. I'm very happy to hear that. Kasi that's a side of John na hindi ko alam. At I'm not sure kung alam siya ng maraming tao na parang, ano ba ginagawa niya sa Tesla? Nagkukulot ng wig? Ano ginagawa niya doon? Nag-o-omegle ba siya sa Tesla? What you don't know is that you ace your work there, your corporate job, you can do so. Kasi marami din sa mga drag queens, sa mga manonood sa atin is like, they wanted to do a corporate job, pero they also wanted to do drag. And here you are, telling everyone na hindi mo kailangang mamili sa isa, you can do both. And parang tama naman yun, na parang you can always have something else to go back to if you want to remove the makeup, put down the wigs, and you will still have something for yourself. So now, sis, with all the success that you're having right now, syempre, your newfound success with Drag Race, nagagawa mo na yung passion mo, you have a successful corporate life, and you're living the life of your dreams. Kamusta naman yung puso mo? Wasak. Puso ni last day. Charay lang. Hindi. Nakita nga namin yan. Yeah, like, I already posted that sa Twitter. Yes. That she's finally single, Okay. ready to mingle. Right. And you can lick my tingle. Charing. My tingle. Hindi. I'm single, but happy. But I'm you had a fiancé. Yeah, he's my fiancé for 13 years na rin. Oh my God. For 13 years. Yeah, we've been... So simula nung nag-o-omegle ka, siya yun. It's the same person. He's the same person. 13 years. Mm-hmm. You guys are engaged. You were like, kailan kayo dapat ikakasal? Dapat after nitong Drag Race. Itong year na to. Ay, push natin ito ganyan. Okay. Ganyan, pero... Wala may mga panahon talaga na kapag nag-grow yung isa at ayaw mag-grow nung isa, hindi kayo mag-connect. Like, no matter what, pag trinay mo siyang i-hold para to be with you at mag-grow kayo together. Correct. Kung ayaw niya, wala kang magagawa. Di ba? Totoo. Hindi siya mag-work kasi may iiwanan siya. Right. And it doesn't mean that you're a bad person. That doesn't mean that you're on your dream. It's just that that person actually chose to be on where he at right now, you know, and you can't. And it's not gonna work because malayo na yung amas yung dalawa. Like, I always tell this, like, he used to be my best friend. He used to be, until things happen na, and then you start keeping things, you know, kasi nga, hindi na niya naiintindihan yung amats mo. Like, right. Kung ganun kasi, and you tried, you hold your partner's hand to be with you, and still, naglulukuhan kayo. That's the time that you would actually have to ask yourself, is it still worth it?
You know? Because at the end of the day, alati, tumatakbo yung oras mo. Totoo naman. Are you gonna be stuck in a loop na paulit to like hurt you or things just because you guys are both not growing? You know? I mean, just because one of you are not growing. Pero speaking of growth, paano ba kayo nagkakilala? Like, paano kayo nagsimula? Hala, luma nito. Downlink. Downlink? Oh my God, Downlink! Downlink! Nakakaloka! Downlink! Ano to, tell me Planet Romeo ka? Tigil mo yan! Hindi pa siya, guys for men pa siya. Hala! Hindi, sa tito ko lang yung pinento niya sa akin. Nakakaloka. Downlink, pakasabayan niya ng Friendster. Yun ang friend. Sa mga batang hindi nakakaalam, Downlink ang Friendster ng mga bakla. Ayan. Nag-iwan ka rin ng testy dun eh. Oh my God! Downlink! Pasabog! And then, you met? I met him. Sabi ko, siya lang yung Pinoy na nakilala ko. Pinoy din siya. Oo. Okay. Siya lang yung Pinoy na kilala ko. In fairness. Is it like Pinoy? Like, born and raised there? Or galing din dito? Galing din dito. Okay. Tapos very Pinoy. Malalim yung Tagalog. Sa kanya ko nalaman yung kasulasok. Kasulaso-laso. Oo. Okay. Downlink, uga. Tayo nakakatawa. Okay. Ang dami doon. Kasi mga afam. Dead mo ako. Siya yung kinulit ko yan siya. Pinoy din pala. Pinoy din. Okay. Right. So, andun din yung family niya. Oo, andun na rin yung family. And then, of course, Filipino, typical, naglulutuan kayo ng Shanghai. Walang siyang. Walang Shanghai. Walang bilihan eh. Charing. Pero, dumating sa point na I was having problem with my parents at that time. Kasi pwede daw magbaklaba, walang magjowa. Pwede ba yun? Ano ka? Diba? Pwede ka magdoktor pero bawal ka manggamot. Magkulot ka lang ng buhok. Oo. Diba? May ganun pala. So, na-bother pa ako noon. Oh my gosh. Burn na ako noon. So, sumama ako sa kanya. Live-in kami agad eh. Nilak ko agad. Ay, akin ka, amats kita. Diba? Sabi ko may amats. Ako amatsin ko. Inaamats ko siya. Malala. Correct. Ganon. Kaso, lately, nung nag-drug na ako, parang hindi na niya amats eh. It's sad because, you know, hindi niya naamats yung isa't isa. Okay. But it's okay. Kasi parang for me ang naisip ko, lalo na Filipino din pala. 13 years, parang ang haba, no? Mas matagal pa yung pinagsamahan nyo than most friendships. Hindi man mawala man yung romantic side ng relationship, knowing that soul has been very intricately woven into yours for the past. Ang haba ng 13 years, hindi siya 3 days, 2 nights lang. Ay, 24/7 kami magkasama kasi magka-work kami, parehas kami ng schedule. Tesla din siya. Yes. Parehas kami schedule, parehas kami depart. Oh no. Wow. Parehas kami ng lunch, break. Oo, So, then suddenly, hindi na siya part ng buhay mo. After when you call the shots, if you may ask, so who called the shots? Who broke up with who? I think we just stopped talking. And then we just, admitted to each other na it's not gonna work. Yeah. But I still live with him. You still live with him? Yeah. I'm on my vlog. I'm on the room where I turn into vlogging room. Okay. Tapos I turn it into a room. Oh, wow. And then it's because for the dogs. But yeah, I find it, parang kasi ako ngayon kasi gusto ko na yung sarili ko yung iniintindi ko. Ang hirap kasi na parang payan, isipin mo na naman ano naman yung kasi hindi na siya healthy. That's what I was saying. If one of the reason and one of mga signs na hindi na healthy is lagi mo nang iniisip kung magagalit siya. Charing. Hindi na siya healthy. Dati, kapag tumatawag siya, kikilig. Ngayon, ano na naman ginawa ko? Galit na naman siya. Parang meron na naman. Wala. Tigil nyo na yan, nak. Kanya na yan. Totoo naman. I mean, wala namang relationship na perfect. Wala of course, talaga. hindi naman lahat Pero may iba gusto perfect eh. Charing. Walang ganun, nak.
Pero darating ka rin kasi sa point na nakakaubos na. Meron mga problema that you're willing to put up with kung may nakikita ka pang future. True. I think siguro parang with that, kapag hindi mo na na-visualize o hindi mo na na-picture yung sarili mo with that person. Oo, wala. Kasi meron yung mga sama ng loob na parang hindi, mahal ko sa pipiliin kita araw-araw. Yung mga ganong kanta, di ba? Pero pag hindi na rin talaga, will you be friends? Do you see yourself being friends with your ex? Yeah. Na parang sa 13 years na yon, kapag nawala na yung romantic layer nun, may matitira pa bang friendship? Friendship, kasi pakisama. Ang tawag yun? Pinagsamahan. Pinagsamahan. Meron kayong pinagsamahan. And kahit may jowa, feeling ko may jowa siya. Pero, alam mo yun, kahit may jowa siya, happy ako sa kanya. Yun yung sinasabi ko nga sa kanya before. I want you to be happy. And even makakita ka ng jowa mo, I want to make sure that he is really happy. Yes. Because that means, nakita mo yung hindi mo nakita sa akin. Finally. And I'm so happy with that. You know, happy ako sa iyo noon, ganun ba? Wow. Alam mo, parang medyo similar din yan sa with mine. Kasi medyo public siya. Medyo public siya kasi yung boyfriend ko that time was aired in Drag Race Philippines. And then before, when we were filming, kami pa. And then yung nag-air, hindi na. And then, parang ganyan din yung sinabi ko sa'yo when we broke up. It's like, alam mo kasi, I was also at that stage. Pasimula na akong mag-drag race and parang yung buhay ko is parang biglang nagbabago na. And suddenly, I just feel na parang gusto ko maging wild horse. I just wanna run. But also, I feel na parang I am being tied with a responsibility to report back and be a partner. Yeah. And feeling ko, hindi ko na kaya yun. So when I let him go, I told him na parang, alam mo, I have to let you go kasi I might be taking space for someone that's really supposed to be with you and love you the way you should be loved. He's an amazing guy, such a beautiful man. Talagang, ang swerte ng sino mang magiging partner nung ex ko, which is Rai. Hi, Rai. Let's talk about him. Nandiyan pala siya. Ang swerte ng kung sino mang mamahalin niya. He's just a beautiful guy. Wala kaming pinag-awayan. It was a beautiful relationship. It's just that like you said, kapag hindi na kayo pareho ng amats, like my eyes were like, yung sights ko talaga was set into something na parang baka hindi na niya ako mahabol doon dahil alam mo tong utak ko sa totoo lang, ako lang mismo nasa stress ako sa sarili ko Kung alam lang ng mga tao kung paano tumakbo yung utak ko, ilang gabi ako napupuya sa sarili ko. Diba? And I had to let him go and I was able to still be friends with him. He already found a partner and I think they're just doing it together. Na parang 1 year after the breakup, we saw each other and parang, oh my God, ang ganda kasi parang you are happy with him and I am happy with me. Yeah. You with your new relationship and me with my new relationship with myself. And parang we are two happy people that met again. Parang I wish that 13 years though, parang ano na yan. But yeah, I wish you would still, mukhang masaya ka naman Happy would you say? Yeah. Ilan taon ka na, sis? 22. I love it. Ang bata mong nag-joke. 35. 35. This year. 35 minus 13. Pero parang more than 50, 21 ko siya. almost 50% ng buhay mo. Kasama. Kadikit sa ng buhay mo. And now, parang this is a rebirth. Yeah, a phoenix. Charay. Of course, at first, mahirap siya. I could only imagine. Nasa isang bahay pa rin kayo. O, simbahay kami. Pero, kasi ang pinofocus ko yung may amats yung utak ko na hindi niya mailabas-labas May amats yung utak ko na alam ko may gusto ako and I can't figure it out. Okay, nagawa ko yung Drag Race na. Tapos na yung content. Meron na namang gusto yung amats ko na I just need to know. Like, I just need to keep doing things. And then ako nabibisi. Like, as of now, I keep still finding anong amats ko or Baka gusto mo maging tuta. feeling ko na. Pero yes, I think you are now in a position talaga to really, quote-unquote, soul search. Talagang ito yung period of rediscovery.
True. Parang ako din, fresh out of a relationship. Kasi for the longest time, you identify yourself as half of a whole. Parang you're two-piece na pa. You're always a part of something that's not completely yours. Diba? Yeah. Parang lahat, pagkain mo, laging times 2. Lahat ng isipin mo, laging kasama siya. Now this, for the longest time, ganun yung role mo. And now you have all the time in the world to be with yourself. Sarap. Diba? Hala, ang sarap gagawin. You can be anything in the world. Imagine kung ganyan yung mentality mo, ikaw nga si Amats girl. Pag meron kang Amats, you do it so well. Mapa McDonald's, Spanish sa McDonald's, Tesla, Drag Race, Snatch Game, Omega. You excel at practically everything that you set your mind to. Pwede mo nang palitan si RuPaul. Sobrang Amats. Baka yun talaga yung Amats mo. But I am so excited. I'm really excited on what's in store for you. Lalo na that you've set yourself free and you have the world is your oyster. Oh my God! No, pero kasi I'm trying to look for myself din kasi March, I think last year I was diagnosed nga for depression tsaka anxiety, like severe anxiety. So, pag na-anxiety ako, gaganyan ako, yung nagkakapikat ako sa sarili. Wow. Ang dami kong sugat, ibig sabihin super mataas yung niya, kabaliwan niya. So, hindi ko siya talaga naiisip ngayon kasi may something sa akin yun and I keep telling my friends there's something wrong with me. So, right. I'm on a point where I shut down everything. Oh. Like, March? Wala That was muna just akong before Drag Race aired? Alam mo yung pumapasok ka ng recent? roller coaster. Bumababa. Yung lagi nararamdaman. Hala, tapos nanginginig. Yung parang pag nananaginip ka, parang nahulog sa kama. Yung lagi na ko and it's sad kasi hindi niya nagigets yun. And so I have to figure it out. You know, like, I don't want him to get stressed. Parang ayoko makaabala ng anyone. So, I keep figuring things out on myself. And you've done so. I mean, look at you. Thank you are, you've triumphed over it. You've sought help. You've fixed yourself. And now that you've fixed yourself, I think you're in the best position talaga to live your best life on your own. Yes, I'm excited. Philippines! Yes! I'm coming home. Yes, kung ganyan ka. Tsaka talaga i-share mo yung sarili mo to the world. I think, from one single person to another, that's one of the best part. Parang, you want Brazil? Go, let's go there. Parang i-represent natin ng Pilipinas. Parang talaga. Ako, nag-global na ako. Nag-global na tayo. Global na tayo. Global na tayo, Pusikat. mami. So, na-represent ko na yung Pilipinas, hindi lang sa Global All-Stars. Tama yan. Mahusay. But I'm so happy for you and thank you so much for making time. And talaga ang dami naming natutunan sa buhay mo. Hala. May miss ka na. Kaya ginapala siya. Yeah. But anyway, ladies and gentlemen, grabe, maraming salamat, sis. And we are very excited with your new chapter and ano pang pasabog ang gagawin mo sa buhay. Ayun. Baka next nito, lalaki na ako. Ano ka ba? If you don't mind, what's your soji? What's your pronouns? Him. Ngayon ko lang tinanong, kanina pa tayo nagsimula. Him ka Him. talaga. Yeah. And then yung expression mo is queer. Feminine. Fam. You're a homosexual. Like you're Yes. same sex or bi. Oh, Or are you attracted to hindi same? magbabay. Talagang Yes, so you can but be siya. anything talaga in the spectrum. Parang, Yes. but you're still he, him. Yeah, him pa rin po. Yeah. I mean, you live your life by your own rules. Yun yung pinatunayan mo sa amin eh. Pwedeng iwanan mo na the thing that you love, like drag, and then balikan mo siya 10 years after and do so well in it. You can do so much with your life. You can live both lives, both corporate and drag, and then you can, sa lagyan ng puso mo, pwede kang, even after a very long relationship, you can still find love through yourself. Parang, you're such an inspiring story, sis. Thank you so much for sharing. You have any message to your Filipino fans? Please watch for my next book. Hala, book na siya. Sorry. Actually, Iba pala siya. alam mo, pwedeng kaming libro. Yeah, I just wanna invite you all na sa mga contents na pa-coming ko and marami akong
naiisip na kaamatsan. Pero sana sipagin siya. Marami akong pinaplano, so I hope you could support me. And of course, kung mapapadaan kayo ng Amerika, pumunta muna kay SF. SF muna kayo. San Francisco, La Union. Yes. Diyan lang sa Pampanga. San Fernando. San Fernando, Pampanga pala. Pag napunta kayo doon, manood kayo po ng shows namin. Yan. Love it. For the brunch and all. Actually, I love brunch. Right. Ay, follow ka nila sa social media para they just know your schedule. Yes. Come on na. Charing. Thank you so much. Thank you so much. Siyempre yung host. That's another episode at Evangelism. Maraming salamat, sis. So if you love this episode, please don't forget to like, share, and subscribe. And we'll see you at the next video. Bye, guys! Mwah! No, where? Alay, rambutan ko.